So, sana po ma-remedy pa po ni Presidente yun. May veto powers po siya. Ito siguro ang napakakonti ng institutional amendments na ginawa ng Senado. Pagkaintindi ko, yung ayos maliwanag ng konti, yun ang ginamit nung pandemic. Gusto ni Presidente Duterte makatulong sa mahihirap. Bakit minimum wage? Yung poorest of the poor, na wala ng minimum wage, na wala ng trabaho, hindi natin nabibigyan. Ay, pwede naman siguro yan ibalik kasi talagang hindi pa naman na napipirma. Pwedeng ibalik sa Bicam yan. At ang sabi, sapat na daw yung mga signature, nasa 16 na daw na senador ang pumirma at wala na daw magawa kasi naratifika na. Pwede ba siya na ang magpalit niyan at talagang nagsusumamo ang taong bayan? Nananawagan na lang ako sa palasyo, Ading Bongbong, please, tignan na lang ito at line by line. Kayo na lang ang pag-asa. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod... okay. It's there's a 5,000 pesos. Ang ganda mo today. Hindi ako akong bangag. Alright, bueno mga kabalitaan, nagbabalik na naman ho tayo. Welcome back sa ating palatuntunan Danagan Balita News Update Reaction Video. Kamusta ho ang lahat at sana kayo'y nasa mabuting kalagayan. At ngayon po ay ating pag-uusapan na naman ho itong pagpalag ni Senator Cayetano at itong si Senator Amy Marcos kung saan po ipinalaga nila yung nagiging desisyon ho ng pag-apurba sa 2025 National Budget. Kung saan po ay talagang hindi ho nila sinangayunan at nakikiusap po ito si Amy Marcos sa kanyang kapatid na huwag permahan itong naturang budget mga kabalitaan. At ngayon, nag-uusap ngayon ng ilang mga senador na dudulog ho sa Korte Suprema sa oras na ito ay mapirmahan o malagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos mga kabalitaan. Kaya heto't papanoorin ho natin kung ano mga nagiging reaksyon ng ating mga magigiting, ating mga tapat na mga tapat sa tungkulin na mga senador ho para sa ating bayan mga kabalitaan. Pero bago pa ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Like, comment at i-share niyo po yung video ito para malaman ng karamihan kung ano mga kaganapan sa ating lipunan. At heto na po, ating unahin muna itong sino ba? Dito, unahin natin yung mata ng agila, yung report ho nila doon na talagang pinalaga na ni Senador Cayetano mga kabalitaan. At kaugnay niya, niapila naman ng mga senador sa Korte Suprema ang mga tinapyas na pondo sa higit sa 6 na trilyong pisong inaprobahang pambansang budget sa susunod na taon. Oras na malagdan ito ni Pangulong Marcos Jr. Tiniyak naman ng mga mambabatas ang isa rito na zero budget para sa PhilHealth na anilay labag umano sa saligang batas. Si Mean Corvera may live report. Mean.
Alex, ikinukonsidera nga ng ilang senador na dumulog sa Korte Suprema para questionin ang ilang probisyon ng pambansang budget. Karamihan sa mga nagrereklamong senador nabulaga daw sa detalye ng budget dahil ibinigay ang mga impormasyon hinggil sa pinagtibay na pambansang budget noong pirmahan na mismo sa Bicameral Conference Committee. Dudulog ang ilang senador sa Korte Suprema para questionin ang detalye ng inaprobahang 2025 national budget na abot sa 6.352 trillion pesos. Yan ay kapag pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na isusumite sa kanya ng Kongreso at hindi ibinito ang ilang questionableng probisyon. Ayon kay Senador Pia Cayetano, paglabag sa batas ang zero budget para sa Philippine Health Insurance Corporation. Sa ilalim anya ng sin tax law, dapat 80% ng revenue mula sa mga tobacco products at mga sugar, sweetened beverages ay dapat ilaan sa PhilHealth para tulungan ang may hirap na pasyenteng walang pampagamot. Kinukastyo naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang pagtapyas ng 12 bilyong pisong pondo para sa Department of Education, samantalang sa Article 5 ng 1987 Constitution, ang sektor ng edukasyon ang dapat prioridad at makakatanggap ng pinakamalaking pondo. Sa inaprobahang budget, aabot sa 1.1 trilyon ang alokasyon para sa DPWH. Mas mataas yan kumpara sa DepEd na may 737 billion. Almost 42 billion on the education sector. So sana po ma-remedy pa po ni Presidente yun. May veto powers po siya. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson ay the President should exercise his veto powers on these line item budgets, no, of our different departments. So sana mai-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Dyan pa naman tayo mahina. Ang hina ng ating mga kabataan dahil wala silang access to computer systems, hindi nga sila marunong gumamit ng iba, gumamit ng computers. Isa rin sa inirereklamo ng senador ang tinanggal na pondo para sa Doppler radar at iba pang equipment ng DOST para sana mamonitor ang mga bagyo at kalamidad pero tinanggal sa BICAM. Umaasa si Zubiri na re-reviewing mabuti ng Pangulo ang detalye ng pambansang budget bago ito lagdaan at ikukonsidera ang pangailangan ng mga ahensyang tinamaan ng pagtatapyas ng budget. Ito siguro ang nakita ko na napakakonti ng institutional amendments na ginawa ng Senado for the different departments. Kasi for example, yung SUCs, talagang dinadagdag natin yung budget ng SUCs all throughout the health, PhilHealth position as well as education sector. All the others, and of course, medyo masama din ang loob ko sa modernization ng AFP, modernization program ng AFP. During my time, nagbigay po kami ng 12B for the modernization of the AFP and the Coast Guard. Dito po, nabawasan sila ng 15. 15 yan kasi 50 billion po. Nakasulat doon ay 50 billion. Ngayon is 35 billion. It was supposed to be 50 billion modernization fund. It's now 15 billion. 35 billion. 15 ang nakaltas. So medyo masakit po para sa ating mga sundalo yan. Although, ang ginawa po daw nila, naglagay po sila dagdag allowance. Apila rin ni Senador Amy Marcos sa Pangulo, repasuhing mabuti ang pondo bago pirmahan. Pumalag si Marcos sa pagbabalik ng pondo sa ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP na una nang ipinatanggal. Ang pondo anya ilalabas batay sa referral ng mga kongresista at senador at walang malinaw na guidelines paano ito ipapatupad. Kasi nangangapa kami sa dilim, papipirmahan sa'yo. Yung total lang ang nandun. Wala naman nakasaad na mga proyekto. Di naman namin alam kung anong laman nun. Bibigyan na ang tanging panawagan na lamang ay suriin ng maigi ng ating Pangulo. At siya na lang ang magutos na ibalik yan. Kahit magtrabaho kami na walang problema. So yun po mga kabritaan, yung gusto mangyari ni Senador Amy Marcos na i-veto o di kaya wag mo nang pirmahan at silipin muna ng presidente para hindi matuloy yung proposal mula ho sa Kamara. Kasi marami hong nasasagasaan at maraming nagagalit
At kawawa naman ho yung taong bayan dahil nga sa PhilHealth ay zero budget sa taong 2025 at marami pa po mga kagawaran sa ating gobyerno ang pinagkakaltasan ho at yung iba nga hindi talaga nabigyan mga kabalitaan. So ngayon dumako naman ho tayo dito sa panayam kay Amy Marcos kung saan ho ay dito inilahad niya yung kanyang mga saloobin at ngayon ay ating pakikinggan mga kabalitaan. So heto na po si Amy Marcos, mga kabalitaan. Para i-line item veto yung ibang budget na pinondohan ng sandamakmak na ayuda, ha? Samantala mga dapat dagdagan ni kinaltasan pa. Senator Amy Marcos, apo, naimbag na bigat, apo, Senadora. Yes, kastamit ka, pero hindi masyadong magandang umaga natin. Talaga naman, almusal pa lang, sabi mo nga, high blood na, ano ba yan? Nako, apalakay. At balita ko, pati ikaw din, high blood dahil ginawang zero budget ang subsidy ng PhilHealth. Sa halip na dagdagan, iba pang ahensya, maraming kinaltasan. Sa totoo lang, hindi ako nagsasalita kasi minabuti ko muna maghanap ng mga papeles, mga dokumento bago magsalita at magbigay ng reaksyon. Pero sa kasamaang palad, naku talaga kami, nangangapa sa dilim. Wala kaming mahanap na datos, na detalye. Ang sabi, pirmahan na lamang at susunod na lang daw yung mga datos. Tapos eto nga, may mga lumalabas na bali-balita, sinisiguro ko kung ano ba talaga ang nangyari dahil biglang natubuan ng AKAP, ayun, kasi hawak ko yung DSWD budget. Sabi ko, nung binigay yung budget ng Pangulo, asan ba yung AKAP? Sabi nila, hindi na priority yun, wala na yun. Sabi ko, okay. Pagdating naman ng budget ng Congress, tinatanong ko rin, asan na si AKAP? Naging halik na ba? Abay, wala pa rin daw. Hindi naman daw importante yon, tinanggal na. Sabi ko, maganda yan. Kasi nalalabuan ako sa AKAP, sabi ko, ano kaya, gawin na natin katulad ng AIX, at least maliwanag yon. Kapag namatayan, may burial assistance, pag may nagkasakit, yung chemo, dialysis, maliwanag. Pero yung AKAP nalalabuan kasi ako. Manang Amy. Abay, nung nag-BICAM, may kasunduan na daw ang Senate at ang Congress. Sabi ko, anong kasunduan yan? Ano yan? Bakit may AKAP bigla? Akala ko wala na yan. Kaya nagugulanta kami lahat. Talagang sabi ko, maganda naman tumulong sa tao, pero wag naman ganyang kalabo na ang alituntunin ng AKAP yung tinamaan ng inflasyon, yung kulang sa kita. Nako, Manong Deo, ano ba yan? Kaya nga ayan na. Pero bago na yung talakay niya na marami nagulo, ano ba yung AKAP tsaka AIX? Paki-explica po yung AKAP, di ba ito yung ayuda sa mga kulang ang kita, manang Senator Amy? Yes, yun ang pagkaintindi ko. Yung ayos maliwanag ng konti, kahit papano, yun ang ginamit nung pandemic. Kasi talagang gusto ni Presidente Duterte makatulong sa mahihirap. Talagang ako yung pasimuno, bigyan na ng cash yan. Talaga naman i-expand na natin yung burial assistance, medical assistance, yung nawalan ng trabaho nung pandemic, yung mga hindi makapag-aral ng mga kabataan, yung mga mangingisda, go! Ayan, maliwanag yun. Yung mga hard-hit sector. Pagdating nung AKAP, nagulat na lang ako last year. Kasi sabi ko, ano yan? Pareho lang daw ng AIX. Ganon, sure ka. Bakit walang mga guidelines? Ang alituntunin daw, maliwanag. Lahat ng near poor. Sabi ko, anong meaning ng near poor? Teka nga, lahat ng tao nagsasabing near poor sila. Hindi, yung minimum wage. Bakit minimum wage? Yung poorest of the poor, na wala ng minimum wage, na wala ng trabaho, hindi natin nabibigyan. Yung nakahilatang mga lola, yung mga PWD, solo parents, di natin nabibigyan. Bakit yan uunahin? Ang masama pa, eto pa yung dumating, marami pa nagsasabi, hindi daw sila nakakatanggap kasi hindi daw sila malakas. Ayun. Sa kapitangan, sa mayor, sa Congress. Ay, nako talaga naman. Anyway, ang nangyari, eto nga, nangangapa kami sa dilim. Ang balita ko pa, yung 4-piece na nakatakda talaga sa batas, kinaltasan ng 50 billion. Ang
malilintikan niyan, yung 4.4 million nga families na talagang poorest of the poor. At 50 billion ang tinanggal. Halos kalahati. Nangalahati na lang yung 4Ps. Nasa batas yan. Yung PhilHealth, nasa batas din. Siniro. Yung education, tanggal rin. Hindi ko pa sure kung 10 billion ba yun, 12, 15, iba-ibang sinasabi. 12 billion sa DepEd. Kaya ako, nananawagan na lang ako sa aking kapatid. Kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa marinig na ng palasyo ang pagsusumamo ng ating taong bayan. Ilang beses sinabi ni Presidente Bongbong, yung flood control, ang balita, wala na rin sa Public Works. Ang balita, yung 4Ps, hindi na pangangalagaan. Ganon din, yung PhilHealth, 0-0 na. Sana talaga naman, kulitin niya, line by line yan. Pwede naman line by line, siya na lang ang tanging pag-asa. At huling hantungan ng taong bayan nangangailangan. Pero pagka ang sabi na aking bubit sa DBM, Senator Amy, pagka daw niline item veto ang isang budget, isang departamento, mabubura daw yan, mawawala. Hindi ba pwede ilipat yan? Ay, pwede naman siguro yan ibalik kasi talagang hindi pa naman na napipirma. Pwedeng ibalik sa BICAM yan kung sakasakali sabihin ng Pangulo. Ang importante dyan, talagang suriin ng maigi. Kasi ilang beses na niya yan sinasabi sa SONA, parang talaga naman inalipusta yung pinagsasabi niya. Linapastangan yung budget, pambihira. Hanggang ngayon, wala pa nga kaming detalye. Paano kami pipirma niyan? Kaya hindi ako pumirma, hindi nga ako mapir kasi mamaya magkapilitan Okay. Editan niya. Isa pa na pinanggugulatan ko, may nagsasabi na may kasunduan na daw, may arrangement na daw yung Congress at yung Senado. Anong areglo yan? Nakabahan ako sa ganyan. Dahil alam naman natin yung ariglo na sinasabi, yung hatian, hindi na hatian, yung partihan yung Senado. Yun po yung 5 billion siguro, Senadora. O dapat masilip din yan para saan ho yung 5 billion pesos, ano bang ilalaan dyan, at sino bang hahawak dyan, at para ano, yung kabuuan yung 5 billion pesos na ipinarte ho dyan sa inyo sa Senado mula ho sa AKAP dyan sa mayabang kapulungan, Senator Amy Marcos. Yun po yung tandaan ho natin yan. Na Deo, na yung pakikialam ng mga mambabatas sa budget ay labag sa batas. Sinabi na ng Korte Suprema yan. Naku, kulong ang aabutin natin yan. Nakakatakot. Naku, may mga palusot naman ang IMED. Dami-dami mga pangalan pero same, different names pero same, pork barrel pa ang labas. Dahil sabi nga yung PIDAP. Same animal. Nakakatakot. Tapos election year pa. Ano kaya ba yan? Kayo sa Senado binigyan daw ng 5 million na para sa AKAP at ang Congress 26 billion lang naman na Senator Amy. Oy, nako, talaga naman hindi ko alam. Yan daw ang sinasabi. Kaya ako'y kinakabahan. Sabi ko, akala ko wala na yung AKAP na yan. Ayos lang. Pero sana, bigyan ng maayos na alituntunin. Pero yung sinasabi na may areglo, yung dalawang kongreso, yung Senate and Congress, kinakatakutan ko yan kasi talagang labag sa batas at sa konsensya ng tao. At election year, pinagdududahan tayong lahat. Naku, talagang mapapahamak tayo ng todo-todo niyan. At hindi ako sangkot, hindi ako kabahagi ng anumang areglo at hindi ako talaga sasama-sama dyan. Hindi ako pumirma Pumunta nga ako sa Digos, sa layo-layo ko, sa Mindanao ako Ayan, so kasama ka pala sa hindi pumirma. Ang sabi po ni Senator Grace po, Senator Amy, ayan, balikan nga natin yung zero budget na inilagay sa PhilHealth o zero subsidy sa yun daw sa PhilHealth. Sabi ano daw po ito, parang parusa sa PhilHealth dahil hindi daw ginagastos yung 600 million na kanilang pondo, reserve fund.
Ayoko naman makipag-away, pero sa tingin ko, nasa batas na may pondo talaga ang PhilHealth. Kumbaga, earmark na yan eh. Nasa batas ng PhilHealth, nabibigyan talaga sila ng porsyento doon sa kinokolektang buwis. Wala naman sinasabi na maaaring mag-zero unless tanggalin na yung buwis forever at amyendahan yung batas. Wala namang ganon. At higit sa lahat, kung palpak yung PhilHealth, itanggalin lahat ng PhilHealth, ba't parurusahan yung pasyente? Yan. At yung nangangailangang Pilipino. At saka Parang mali yata yung solusyon. Dapat may IME solusyon. Di ibog yung PhilHealth na yan. Ayan. At saka siguro palitan yung mga... Ayan, Diretso pwede pa ba nga pa imbestigan nyo, Senator Amy? Kahit nung nakalipas sa administrasyon, sindikato na rin mga nandyan sa PhilHealth. Lalo yung executive committee. Yun na nga yung sinasabi na talagang sindikato at alam natin na may mga sinasabi na mga regional director daw. Kaya kahit paltan mo ng 4 o 5 beses katulad ni Presidente Duterte yung pinuno, talagang kumakana pa rin sa ilalim. Talagang totoo yun. At naranasan ko yun. Nung gobernador ako, biglang nagkaroon ng malaria epidemic sa Marcos, Ilocos Norte. Sabi ko, paano nangyari yan? Anong kalokohan yan, Nisa? Wala akong nababalitaan. Yung pala, minagic pala nung PhilHealth na tao doon na lokal. Ang pihirang buhay to. So, masaklap talaga yung nangyayari sa health situation natin. Unang-una, pinagtatanggal yung mga tulong sa ospital. Narinig natin, bago pa magka-budget, 90 billion. Excess funds daw, kahit ang hirap-hirap magpagamot ngayon, pinadala naman sa Treasury. Pagkatapos nagkaroon pa ng MOU sa isang party list. Ano ba nangyayari dyan sa PhilHealth? Minamagic ng todo. Ayan, di ba nga... Di ba pwedeng kausapin ng presidente at i-veto na itong mga ginawa pinagkakartas at pinagdadagdag na pondo sa iba't ahensya na hindi naman dapat. Yung dapat bigyan... Like DepEd na lang. Yes, tama yan, ang sinasabi ko. Nananawagan ako sa aking kapatid, sa aking ading. Kung mahina ang aking boses dahil nag-iisa ako dito at hindi pumipirma at sinasabing matigas ang ulot, pasaway. Abay, siya na kaya. At ang sabi, sapat na daw yung mga signature, nasa 16 na daw na senador ang pumirma at wala na daw magawa kasi naratipika na. Pwede ba siya na ang magpalit niyan at talagang nagsusumamo ang taong bayan doon sa SONA, linapastangan lahat ng sinabi niya, palta na po niya, sana wag nang pirmahan, bumalik sa BICAM, suriin ng maigi, line by line, hindi naman kailangan isisiro na muli. Total, na zero na nga yung 4-piece natin, nakaltasan yung 4-piece ng 50 billion. Yan yung talagang poorest of the poor, isipin ninyo. 4.4 families, zero ang tatanggapin. Wow. At yung flood control na talagang nalulunod na ang Luzon, pati yung Davao nalulunod, 0-0 na rin yung flood control. Ano ba naman ang nangyayari sa buhay natin? Pero alam po niyo, nagkausap na rin tayo, Senator Amy, baka mamay ay nabubulagan kayo, ha? Lately lamang ay nirelease na ng DBM ang 69 billion. At alam mo kung saan nakalaan itong mga 69 billion na ito? Para sa flood control project, ayan, katulad ng asphalt overlay. Siguro dapat ito ay mabantayan din. Mga talagang kinakailangan niya. Tapos sinabi na naman, yung mga nawala daw na kinakailangan flood control, yung talagang importante, linagay na lang daw sa unprogrammed. Ano ba ibig sabihin ng unprogrammed? Pag nakachamba at may pera, naku, sinulat sa tubig yan. Pampihirang buhay yan. Ayan. At siguro, Senator Amy, sa Bicameral Conference Committee, ba't ayaw nilang i-live sa TV? Yung mga session nyo sa lahat naka-live. Sabi nga ni Senator Ping, dapat transparent tayo. Ba't pagdating sa BICAM, para executive session? Isipin mo talagang, nag-love letter pa ako, may sulat pa ako, nasa awa ng Diyos, hindi man lang sinagot. Nag-love letter talaga ako kay Senate President Cheese, nag-love letter ako kay Grace po. Sabi ko sa kanila, pwede ba wag na maulit yung nangyari last year? Dalang-dala na ako kasi nadali na naman ako, nasingitan na naman tayo ng AKAP, nasingitan na naman ako ng 12 billion doon sa COMELEC para sa PI. Abay, hindi ko alam yun, hawak ko yung
yung mga committee yon. Sabi ko, konting pag-unawa lang. Ayoko na maulit. Pwede ba i-live stream na natin to? Wala naman Yan, sikreto live stream. yan. Eh, mas lalong lumala eh. Mas lalang hindi namin alam yung mga datos hanggang ngayon, sa totoo lang. Kaya akong tagal-tagal ko magkomento, naghahagilap talaga ako ng papel, ng mga detalye. Hanggang ngayon, nangangapa kami sa dilim. Walang detalye, walang konkretong numero. Ang ginawa, total lang ng public works. Nandun sa public works, 1.1 trillion, trillion, wag isnabin. Wow. Pero pag tinanong mo, alin dito yung flood control, alin yung mahiwagang asphalt overlay, alin dito sasabihin nila, tsaka na yan, pirmahan mo muna. Ay, ayoko ng ganyan. Grabe. Nakakatakot. Kaya tuloy, pati ang Senado, ayan, kung kayo mga mismong senador, napapaikutan, ha? How much more sa ating mga ordinaryong mga mamamayan? At saka isa pa, ba't ganito ang Senado ngayon? Ito ang tinutuloy na conscience ng Congress noon. Ano na ang nangyari sa mga senador? Ay, nako, mahirap mag-comment, pero talagang gusto ko talagang makisama. Pero tulad ng sinabi mo, huling hantungan talaga ng taong bayan ang Senado. Panindigan na natin. At dahil dito, alam ko na ibang senador, pumirma doon sa harapan yung page 1, kumbaga. Pero ganyang kakapal yan eh. Tapos hinihingi na lang yung e-signature doon sa ibang pahina. Naku, ayoko nang pumayag ng ganyan kasi nakasingit doon kung ano-anong kabulastugan. Talagang linapastangan yung pangako ni Pangulong Bongbong sa SONA, yung inaasam-asam ng taong bayan. Abay, wala lahat doon. Pambihirang buhay, yung tulong sa ospital, wala yan. Yung 4-piece, isipin nyo, 50 billion ang tinanggal. Pwede ba naman yun? Nasa batas lahat yan. Senator Amy, ma'am, ayan, para hindi na masyado ma-high blood, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. At sana magkausap kayo ng Presidente. Leo, kaya talagang nananawagan na lang ako sa palasyo, ading Bongbong, please, tignan na lang ito at line by line. Kayo na lang ang pag-asa. Maraming salamat, Deo, at almusal pa lang to, high blood tayo. Iyon po, si Senator Amy Marcos ay talagang naglabas din ho ng kanyang sama ng loob kahit patawa-tawa lang po yan, pero siyempre nakakayaw sa pamilya nila na nakasalalay ho yung pangalan ho dito pag napirmahan ni President Bongbong Marcos. Nako, malaking kaguluhan to mga kabalitaan. Mahirap po ito at parang pinaglalaruan lang ho dito si PBBM ng kanyang pinsan na siyempre walang karapatan yung Pangulo na makisawsaw ho dyan sa kanilang mga pinaplano. Pero kahit respeto man lang sana na ang ginawa ho kasi nito ni Romualdez ay ang implikasyon ho nito yung pagsisisi ng taong bayan ay mapupunta ho dyan mismo sa ating Presidente Bongbong Marcos. Kaya marami na hong kababayan natin na wala na talagang tiwala sa administrasyong ito, lalo na dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. So bago pa ho tayo matapos, may papakita lang ho ko sa inyo yung mga lumagda ho sa AKAP, na may lumagdang senador at itong mga kongresista. So sa intro ho ng ating programang ito, makikita nyo po yung mga aktibo ho sa HUAD Committee. Nandyan yung mga congressmen at yung mga party list representatives sa intro po ng ating video ito. So tignan nyo po, mamaya kikilalanin nyo po at kayo nang bahala sa paghuhusga nyo sa darating na halalan. So nandito po yung mga lumagda. Panoorin niyo po mga kabalitaan. So yan po ang mga lumagda dyan mga kabalitaan. Natatakpan, no? Pero may kopya ko dito, babasahin ko na lang. Okay, so ang lumagda ho dito, ang chairperson sa Senado, si Senator Grace Poe. Si Grace po yung pinakaunang lumagda ho dito. Then sinundan ni Cynthia Villar. And then si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi ho pumirma. Senator Pia Cayetano hindi rin pumirma. Samantalang si Senator Win Gatchalian ay lumagda ho. Senator Christopher Bongo hindi pumirma. Si Senator Loren Legarda ay wala rin po. Wala rin po si Amy Marcos. Wala din po si Coco Pimentel. At ilang mga ito lang po yung nakikita ho natin. Yung lumagda ho ay tatlo. Si Gatchalian, Villar, Cynthia at si Grace po mga kabalitaan. Hindi ko nakita yung perma ni dito ni Boy Kilay, no? At sa mga representatives, so
ang pumirma sa House of Representatives, sila po si Zaldico. Siyempre, yung bida ho lagi dyan mga kabalitaan. Ha? Yung pabida-bida ho. At Representative Stella Kimbo, tandaan niyo po yan. Representative Dong Gonzales Jr., si Aurelio, hindi natatakpan sa signature niya po. Aurelio. Tama. Aurelio Dong Gonzales. Representative David J.R. Suarez, yung bouncer dyan sa Senado. At si Manuel Jose Dalipe, Majority Leader ho. And then Representative Jude Asidre, yung sa Tingog Party List. Representative Neptali Gonzales. So sila po yung lumagda. Ulitin ko po, ang pumirma si Kimbo, Gonzales, Suarez, Dalipe, Asidre at Gonzales, Neptali mga kabalitaan. So sila po ang lumagda. At least alam nyo po, silipin nyo na lang po dyan kung makikita nyo. Yun po ang naging problema ngayon dito sa ating bansa ngayon, na mistula bagang nagari-arian ngayon diyan sa mayabang kapulungan sa pamumuno ni Tamba Romualdez Martin at yung kanyang best friend na si Loslos aka Loslos Zaldico mga kabalitaan. So dalawa ho yan sila, si Tamba at saka si Loslos mga kabalitaan. At itong mga aliporis niya dyan na mga young guns ay talagang nagbida-bidahan rin, yung mga bouncer nila dyan at yung mga special dyan nila, yung special mention. Yun ang tinatawag special mention sila eh. Sila ngayon ang nagari-arian sa ating bansa. Kaya medyo tameme ang atong presidente dahil alam ho natin na totoong sinasabi ni Tatay Digong Duterte. Ako sa totoo lang po, wala akong galit kay Senatora Amy Marcos at mas naawa pa ho ako sa kanya. Dahil siyempre pinakapalan niya lang muna yung mukha niya na harap sa camera at magsasabi against sa kanyang kapatid, o di kaya pagsusumbong sa kanyang kapatid na ito yung gagawin, hindi dapat ito gawin. Dahil na sandwich na ho dito si Amy Marcos. Sa totoo lang, kahit hindi ko kayo pabor sa sinasabi ko, pero ako naawa po talaga kay Amy Marcos. Wala akong nakitang masama kay Amy Marcos sa ngayon. Sa ngayon lang, baka may malalaman ho tayong hindi maganda, o di talagang bibigwasan ho natin dito mga kabalitaan. So kung nagustuhan niyo po itong ating official YouTube channel ho natin, lalo na itong reaction video natin, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe na rin at pindutin ang ating notification bell. I-open niyo na all para lahat ng mga bagong uploaded videos natin makikita niyo right away, agad-agad mga kabalitaan. Huwag kalimutan din mag-like, mag-comment at i-share niyo na din po mga kabalitaan. Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng ating mundo, overseas Filipino workers, matsalam ng marami sa inyo. Mabuhay tayong lahat. Laban lang para sa tunay na pagbabago na malapit na ho nating malasap dahil ilang kimbot na lang, no? Kimbot na lang tayo nito para hindi ho sasama yung loob natin. Maghihintay na ho tayo sa tamang panahon, pero nandiyan ang Diyos ay sa atin ho siya kakampi mga kabalitaan. Ako'y magpapaalam na. Kita-kits sa susunod na mga oras. To God be the glory. Mama Chip. Peace out.